bata, mabuti ba ang lahat sa inyo? Patuloy tayong matuto tungkol sa baluti ng Diyos. Kung napalampas mo ang lahat ng napag-aralan natin tungkol sa baluti ng Diyos, pwede mong balikan dito ang mga nakaraang klase para wala kang mapalampas. Okay po ba? Kaya ngayon sa ating CBC online class sa inyong tahanan ay malalaman natin ang tungkol sa ang mga espesyal na sandalyas. Katulad ng natututo tayo tungkol sa kahalagahan ng baluti ng Diyos upang ipagtanggol at protektahan tayo mula sa lahat ng mga bitag ng kasamaan. Pero sagutin mo muna ako. Umalis ka na ba ng bahay na nakayapak? Nangyari na ba sa inyo na nasunog ang inyong paa sa napakainit na aspalto o buhangin? Nangyari na ba na nakatapak kayo ng isang bato o isang bagay na nakasugat ng inyong paa? Pinoprotektahan tayo ng mga sapatos. Hindi nagkataon na bahagi sila ng kagamitan ng isang sundalo. Ang mga sundalong Romano ay hindi maaaring pumunta sa labanan na nakayapak. Hindi pwede. Alam mo ba na ang mga sundalong Romano ay nagsusuot ng mga sandalyas na kanilang matibay at tumatagal? Higit pa rito, hindi ito maaaring maging madulas. Dahil sa oras ng labanan, ang kanyang mga paa ay kailangang suportado ng husto upang sila'y makakilos ng mabilis. Sa linggong ito ay matututunan natin ang tungkol sa mga sandalyas ng Ebanghelyo ng Kapayapaan. Tignan natin sa salita ng Diyos kung ano ang sinasabi nito tungkol sa mga sandalyas na ito. O napakagandang tignan ang mga sugong dumadaan sa mga kabundukan na nagdadala ng magandang balita ng kapayapaan at kabutihan sa Jerusalem. Dahil ililigtas na ito ng Diyos. Sasabihin nila sa mga taga-Jerusalem, nagahari na ang inyong Diyos. At sinabi ito sa Isaiah chapter 52 verse 7. Kung paano ang sapatos ay mahalaga para protektahan ang ating mga paa, kaya naman hindi tayo umaalis ng bahay nang wala ang mga ito. Ang bata na isang sundalo ng hukbo ng Diyos ay nagsusuot ng mga sandalyas ng Ebanghelyo ng Kapayapaan. Ibig sabihin, alam at isinasabuhay ang salita ng Diyos. Kapag narinig natin ang kahalagahan ng pag-alam at pagsasabuhay ng salita ng Diyos, ito ay upang hindi tayo madaya ng mga kasinungalingan at panlilinlang ng mundo. Sapagkat kung tayo ay may sandalyas ng Ebanghelyo ng Kapayapaan, tayo ay nabubuhay at nananampalataya lamang sa kung ano ang nagmumula sa salita ng Diyos. At kaya, kapag ang hukbo ng kasamaan ay gustong batuhin tayo sa ating dadaanan para tayo ay matisod at makaramdam ng kahinaan, halimbawa, kapag hindi tayo nanalo sa isang kompetisyon o kapag tayo ay nagkasakit, tandaan natin na ang salita ng Diyos na nagsasabi sa atin na kaya natin mapagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagpapalakas sa atin. Habang ang hukbo ng kasamaan ay ginagawa ang lahat upang tayo ay malungkot, mapanghinaan ng loob, matalo at malayo sa Diyos, tayo na bahagi ng hukbo ng ating pinunong Panginoong Hesus ay nakasuot ng salita ng Diyos. Iyon ay alam at nagtitiwala sa nakasulat rito. Magkakaroon tayo ng kapayapaan. Kung paanong nararamdaman natin na protektado tayo at malaya mula sa maaaring makapanakit ng ating mga paa kapag tayo ay may sapatos, ang pag-alam at pagsasabuhay ng salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng seguridad na hindi matamaan at masaktan ng anumang bagay na nagmumula sa mundo at kasamaan. Ang mga sandalyas ng Ebanghelyo ng Kapayapaan
ay sinisigurado sa atin ang isang buhay na matatag kasama si Jesus at sa kung ano ang inihahanda niya para sa atin. Magtiwala lamang at subukan araw-araw na isuot ang mga sandalyas na ito ng Ebanghelyo ng Kapayapaan. At sa gayon, bilang karagdagan sa pagiging protektado laban sa mga bitag ng kasamaan, ay handang tumulong din sa iba na hindi nakakaalam ng salita ng Diyos. Ngayon naman, tayo ay manalangin. Ilagay natin ang ating kamay sa ating puso at ipikit ang ating mata at hilingin natin sa Diyos na tulungan tayo na laging isuot ang sandalyas na ito. Panginoong Diyos, maraming salamat sa iyong salita na kami ay natuto, Panginoon, na dapat namin na laging isuot ang sandalyas na ito dahil, Panginoon, ito yung magbibigay sa amin ng proteksyon para kami ay maging matatag sa aming laban, Panginoon. Kaya aking Ama, maraming salamat na kami ay tinulungan mo ngayon at sigurado kami, may God, na ang iyong salita at ang sandalyas na ito, yung sandalyas, may God, ng Ebanghelyo ng Kapayapaan ay aming isinusuot. Kaya maraming salamat, itong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa laro ngayon, tumawag ng hindi bababa sa 2 kalaro upang makipaglaro sa iyo. Kung marami kayo ay walang problema. Hilingin mo sa kanila na maupo at iguhit ang kanilang mga paa sa loob ng papel, na ang 2 paa ay nakapatong sa sahig. At para sa iba ay ipaliwanag na kailangan nilang gawin ito sa ibang paraan. Tatayo ka lamang gamit ang isang paa sa papel. Ang isa ay hindi nakalapat. Tiyak na ang pagguhit ay hindi magiging maganda o hindi magtatagumpay. Ipakita sa mga bata kung ano ang naging resulta ng bawat ginuhit. Pagkatapos ay itanong kung alin sa mga drawing ang naging mas cool. Sino ang nakatapak sa lupa at nakaupo o ang gamit lang ang isang paa at nakatayo. Kaya, kung paanong kailangan nating itapak ang ating mga paa sa lupa at panatilihing matatag ang mga ito para maging maganda ang disenyo, kailangan din nating isuot ang mga sandalyas ng Ebanghelyo ng Kapayapaan araw-araw upang hindi mahulog sa mga bitag ng kasamaan at protektahan sila. Ang mga bahagi ng hukbo ng Panginoong Hesus ay nakakakilala sa Kanya at nagtitiwala sa nakasulat sa Kanyang salita. Ang mga sandalyas ng Ebanghelyo ng Kapayapaan ay sinisigurado sa atin ang isang buhay na nakadepende kay Jesus at sa kung ano ang mayroon siya para sa atin. Natapos na ang klase natin ngayon at kung gusto mong matuto pa tungkol sa baluti ng Diyos, hihintayin kita sa susunod nating CBC online class sa inyong tahanan. Magkita tayo sa susunod. Pagpalain ka at ang inyong pamilya. Paalam!